Good morning guys, kasabong Luzon na lalo na sa inyong mga followers, sa ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kaleo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagang manok, nagpapalahit tulad ko tungkol sa kaalaman ko naman sa pag-alaga natin parang manatiling malusog, malakas ang kanilang pangatawan. Bago ang lahat, ipagpatuloy ko kasabong, ipakilala ko mo sa inyo itong hawak kong manok ngayon. Ito siya ang kulay na dumgri, talisay nga bulik. Dito niyo malaman na dumgri siya, bulik na talisay. Dito sa pag-alaga nating manok, ipapaliwanag ko sa inyo mabaguhan pa lang para makakuha kayo kunting idea dito sa mga ginawang kunting video. Kapag ang ating mga alagang manok, kapag mapansin na natin na medyo mahina silang kumakain, hindi na naubos ang ibinibigay nating pagkain sa kanila, kailangan yan pupurgahin na natin. Yan ang pinaka-importante para maalis ang bulati sa lamang loob niya, parang manatili siya nga maganda ang pangatawan, babalik kaagad ang kanyang ganadong kumain. Kasi ang manok din, kapag hindi mo napurga, doon yan mahilang kumain, manipis ang katawan kasi mayroon siyang gialagaan sa lamang loob niya at pero kung mailabas yan, kung napupurga natin, babalik ang kaniyang pagkaganadong kumain, kaya babalik lang din uli ang kagandahan sa kanyang pangatawan. Yan ang pinaka-importante, kailangan nagpurga talaga tayo. Lalo na kayo mga baguhan pa lang ay ginawaan ko itong video ang kaalaman ko sa pag-alagang manok, kailangan talaga nagpapurga tayo. Dapat buwan-buwan nagpurga tayo. Kung kapatid, sa inyo na yan kung anong pizza kayo magpurga, dapat talaga nagpapurga tayo. Buwan-buwan, yan ang pinaka-importante. Kung hindi man yung mapurga sa loob ng isang buwan, kailangan huwag nyo nung paabutin pa ng 3 buwan bago kayo magpurga. Kasi yan ang pinaka-importante kung mag-alaga tayong manok, na alaga din natin sa pagpurga. Hindi lang kay alaga natin sa pagbigay ng pagkain sa umagang sa hapon, alaga natin sa pagpaligo na may halong shampoo ang tubig na paligo natin, kailangan din alaga din sa pagpurga. Yan ang pinaka-importante para ang ating mga manok maganda ang pangatawan. Kasi doon magkaroon tayo ng mga manok na hindi magandang pangatawan kapag hindi natin alagaan sa pagpurga. Kaya sa pagmamanok, hindi biro, magastos talaga ito, pero mababawi natin yan, kumikita tayo basta alagaan nating mabuti ang ating mga alagang manok. Kasi kung gusto na nating mag-out, magbinta tayo sa ating mga alagang manok, sigurado nga mabili kaagad, marami kaagad ang makagusto dahil mga maganda ang pangatawan. Yan ang pinaka-importante. Kasi kung tipirin natin ang ating alagang manok, sa totoo lang, tipid din ang pangatawan yan. Hindi rin maganda ang hito sa pangatawan dahil ang namimilig manok ngayon, ang binibili din nila yung maganda ang hito sa pangatawan para nga wala na sila pang hanapin pa na pagandahin pa nila, gastusan pa nila ng malaki dahil maganda na ang pangatawan. Bago nila mabili yan, kailangan pipiliin din nila yan ang binibili nila na maganda ang mga pangatawan. Bukod sa maganda o great performance sa manok, kailangan din talaga kasama yan ang maganda din ang pangatawan sa isa ka manok na alaga natin. Manatili yan ang mga maganda ang pangatawan sa ating mga manok, basta huwag nating tipirin. Kailangan alaga sa pagpaligo, parang walang hanip, walang puto. Kailangan napupurga, kailangan ibigay natin ang sapat na pagkain sa umagang hapon, tapos may kasama pa yan na vitamin. Yan ang pinaka-importante sa pagmamanok. Di bali kung gumastos na gumastos tayo, ulitin ko sa inyo, mababawi lang naman natin yan kapag magbinta na tayo. Yan totoo. Kasi sa pagmamanok, kapag hindi mo alagaan ng mabuti ito, lugi din tayo sa ating ginagastos. Kasi nakagastos ka na, tapos ang alaga ng mga manok hindi mga magandang pangatawan dahil kulang sa alaga. Yan ang pinaka-importante na sa pagmamanok, kailangan magtiyaga ka dito, masipag ka rin mag-alaga.
yan ang dapat katandaan yung mga baguhan pa lang, kasi ginagawa ko mismo sa aking mga alagang manok. Kaya tumagal ako sa pagbibreed, pagpapalahi ng manok. Hindi ako huminto, hindi ako tumigil, dahil mababawi ko lang naman ang aking ginagastos sa aking alagang manok. Kahit hindi ko yan itinipid, ginagastosan ko. Pag mag-out magbenta ako, mabili naman sa tamang presyo, dahil ang mga manok ko sakto sa alaga, maganda naman ang kanilang mga pangatawan. Kasi ang manok talaga, kapag alagang alaga, kitang kita yan sa pangatawan sa manok kahit hindi mo hawakan. Kasi dito sa likuran nila, kitang kita, halata mo na alagang alaga isa ka manok, maganda ang pangatawan. Kung ano ang tingin mo sa pangatawan nila nga hindi mo hinawakan, pag hinawakan mo yan, halos ganun na rin kalaki ang mga pangatawan yan kapag manok na alaga. Pero ang manok nga hindi sakto sa alaga, alam niyo ba, kulang sa alaga, malaking tingnan. Pero kung hinahawakan mo na, manipis, maliit lang pala ang kanilang pangatawan. May manok na sakto sa alaga, kahit maliit na tingnan, pero pag hinawakan mo, kung anong tingin mo sa pangatawan niya na may hindi mo panahawakan, paghawak mo, ganoon din kalaki ang kanyang pangatawan. Nagkadepende yan sa pag-alaga natin. At saka pinaka-importante, piliin din nyo ang mga linyada talaga, na mga maganda talaga ang pangatawan. Kasi may manok talaga nga lahi o linyada din sa isa ka manok na mga manipis lang talaga ang pangatawan. Parang kumikita tayo, ang ating piliin na alagaan, na padamihin natin, na gastusan natin yung mga manok na mga maganda na ang pangatawan, para maganda din ang presyo kapag ibenta na natin. Kumikita tayo sa ating pag-alagang manok, pinaka-extra income. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpunod. Thank you.